bansa lang ang nagpapakalat niyan sa iba't ibang bansa. Ibig sabihin, nanggaling sa Pilipinas yung diffusion order. At yung diffusion order ay nakikiusap ang Pilipinas na arestuhin or at least i-facilitate yung pag-aresto para ma-extradite ang isang tao. Siguro kaya sila kumuha ng diffusion order, ang intensyon nila sa Hong Kong huhulihin. Pero kung ikaw ay merong diffusion notice, bakit mo na mapadadala sa sarili mo yan? Ikaw lang bilang isang bansa ang nakikiusap na kung mahahanap nyo itong taong ito sa jurisdiction ninyo, pakihuli lang at pakidala sa amin para siya ay ma-extradite. So malinaw po, hindi nanggaling mismo sa Interpol ang diffusion notice. Yan po ay nanggaling mismo sa gobyerno ng Pilipinas. Ibig sabihin, kung yan ay hiningi natin para hilingin sa Hong Kong na arestuhin si Presidente Marcos, well, naintindihan natin yun kasi nga wala namang jurisdiction ng Pilipinas sa Hong Kong. Pero kung yan ay galing mismo sa Pilipinas, para namang ulul yan. Alam mo namang i-request mong sarili mo na arestuhin. Ba't ka pa magre-request? Ikaw na nga magpapa-aresto. So binobola tayo ng mga administrasyon ng Marcos Jr. nung sinasabi nila na legal ang pag-a-arrest dahil ito'y diffusion notice. Uulitin ko po, parang ulul naman tayo na sasabihin natin sa ating sarili, sa bansang Pilipinas, sige nga, tulungan mo akong arestuhin. Ang ibig sabihin po niyan, Pilipinas lang talaga ang nagdesisyon na arestuhin ang presidente. Wala pong kinalaman ang Interpol, wala pong kinalaman ang International Criminal Court. Ganun pa man, ano naman ang pagkakaiba ng diffusion at saka yung red notice? Well, yung red notice kasi, Interpol mismo ang nag-i-issue niyan. Gets nyo? Ang diffusion, Pilipinas ang nag-issue na nakikiusap sa mga bansa, tulungan nyo kaming arestuhin si PRRD. Pero bakit mo gagamitin nga ang diffusion kung pag-aaresto sa Pilipinas mismo? Samantalang, ang red alert notice naman, galing sa Interpol at lahat ng miyembro ng Interpol ay pinakikiusapan. Pwede ba pakiaresto preparatory sa extradition? Hindi po automatic yan kahit tayong parte ng daigdig. Kasi kinakailangan magkaroon ng proseso na masiguro na yung due process right ng nasasakdal ay may respeto. Kaya nga po, kapag ang proseso ay parang extradition, yung extradition hearing na yan ay para lang masigurado na yung due process right, yung karapatang madinig ng nasasakdal, kung meron na labag na karapatang pantao o kung ano man ang objection niya doon sa jurisdiction ng korteng liliti sa kanya, ay madesisyonan ng korte. Malinaw po. Pero walang nag-request na arestuhin ng presidente. Yan ay decision lamang ng Pilipinas. So wag na sana tayong malinlang bilang taong bayan na di umano sumusunod lang kami sa warrant of arrest ng ICC. Now, sabihin natin merong warrant of arrest. Hindi nga po automatic yung pagtutulungan ng mga bansa. Kaya nga po, ang nakahandang petition ay certiorari para mapigilan yung pagtutulungan ng mga Pilipino sa ICC. Pero sa punto pag-aresto po, wala pang kahit anong hiningi ang ICC. Sa katotohanan, nabulaga na lang sila at nandyan na ang pagkatao ni Presidente Rodrigo Roa Duterte sa dahig na hindi pa naman sila formal na humihingi ng kooperasyon ng Pilipinas. Ibig sabihin, talagang nais nilang tanggalin si Presidente Duterte bilang tinik sa kanilang plano na Marcos forever. Malinaw po yan at ngayon po, nagtagumpay sila. Pero pag-uusapan nga po, no, ngayong malinaw na wala namang request ang ICC na isurrender siya. Paano naman magkakaroon ng duty to cooperate kung hindi pa nagkaroon ng request? Di ba? Kakatawa naman yan. Ibig sabihin, binolunteer ng Pilipinas ang pagkatao ni Presidente Duterte, pero si Presidente Duterte hindi siya nag-voluntary surrender. Labag sa kanyang kalooban at kagustuhan ang pagpapadala sa kanya sa dahig. Walang voluntary surrender. Kaya nga tinatawag natin, kidnapping ang nangyari.